Ang tawag nila sa akin ay Kuya Max kasi nga tinuturing nila akong nakakatatandang kapatid dito sa trabaho, WL. Meron akong dalawang anak, panganay ko ay babae, ang bunso ko ay lalaki. Kaya lang sa hirap ng buhay ay nandun sila sa probinsya. Kasi nga, ang ginagawa ko na lang, nagpapadala na ako nung tuwing sahod. Napunta ako rito sa Manila 2013. Hanggang ngayon ay diyan pa rin ako nagtatrabaho sa pinapasukan kong WL. Pabalik-balik lang ako, parinyo-rinyo na kontrata. Kaya lang hanggang sa ngayon, hindi pa rin ako nare-regular. Napunta ako sa pabrika ng WL nung naghahanap ako ng trabaho. Merong nagbigay sa akin ng yung mga agency na sabi nila colorum daw. Pero pinatulan ko yun dahil nga kailangan ko ng trabaho. Ang sabi nila sa akin, mag-apply daw doon ako sa WL, tapos minimum ang sahod, 8 oras lang. Pero pagdating ko rito, ang trabaho pala is 12 hours. Pero ang sahod pa lang nung nag-start ako dyan, is 290. Noong 2013 pa yun. Tapos pauta-uta yearly, tumaas ng konti-konti, naging 315. Tapos, naging 350. Tapos ngayong 2017, naging 350, 8 oras. Tapos, ang per hour, 50. Kaya pumapatak, 400. Pag 12 hours, di may overtime kaming 4 na oras. Di pumapatak, 550. Pero ang hirap, kasi pag dun sa pabrika, nandun na yung yung amoy ng flavor. Hindi maganda sa kalusugan. Lalo na pag manghang na yung binababa namin. Tulad ng chippy, siga, mancher, eksakto, mga pizza, ganyan. Delikado sa kalusugan kasi nga yung nalalanghap namin pumapasok sa katawan. Yung matatamis, okay lang. Kasi kaya naman kahit wala kaming mask. Pag nagtatrabaho kami rin, wala kaming mask. Yung proseso nung paggawa ng kasi sa sa flavor department ako. Ngayon, sa umaga, ang gagawin namin, di yung lahat ng mga naka-schedule na gagawin namin. Halimbawa, unang baba namin, dusting. Yung parang harina siya. Sumunod, yung matamis na. Mga WA, mga CB milk, mga Yahoo peanut, matatamis yun. Pagdating naman ng hapon, yun na nga, puro mga anghang na. Yung mga gumagawa doon, lalo na pag mga baguhan, hindi nagtatagal. Kasi ang nila, hindi nila kaya. Lalo na pag maanghang. Yun, tumatagal lang yun. Hindi yung mga renewal, katulad ko. Dahil alam ko na yung pasikot-sikot doon sa paggawa ng flavor. Tapos, walang benefits, walang SS, pag-ibig, walang PhilHealth. Tapos minsan, ang sahod pa namin, nagkukulang-kulang. Imbis na yung kakapiranggot na sasahurin namin, binabawasan pa nila. Yun nga pinagtataka namin kasi pag pumipirma naman kami sa attendance, isa pa yan, yung attendance na yan, pag pumipirma kami, blanco. Hindi nakalagay kung ilang oras yung OT namin. Minsan nangyari, binabawasan nga nung gumagawa. Kaya siguro pagdating sa opisina, ang sinusunod lang nila, edi kung ano lang yung sinulat. Diba, ang overtime namin ay 4 na oras. Babawasan nila na 1 oras yun.
Hindi magiging 3 na lang. Ganun. Kaya nagkukulang yung sahod namin. Sa kumpanya naman, pag nag-hire sila ng mga aplikante, meron silang pagdating namin dun sa orientation, meron sa amin pinapagawa na parang sulat din na katunayan na pag anumang paglabag o kaya ay natapos man na yung kontrata, ay otomatiko na hindi ka na natatanggapin. Pero pag nag-renew ka naman, tatanggapin ka ulit nila. Pero nung nakaraan, sinabi nila na nagsabi sila na stop hiring daw. Kasi nga, may mga bagong batas daw na pinatutupad yung Duterte administration. Sabi nila walang endo. Ngayon, nag-stop hiring muna sila pansamantala. Pero nung wala na nag-a-apply kasi nga, ang baba na ng sahod. Kaya ang ginawa nila, nag-adjust sila ng sahod. Ito na nga yung 350 kada 8 oras. Nung mapalitaan nila ng mga aplikante, ang dami na nag-apply. Sunod-sunod na yon. Tapos nung marami na nag-apply, ang hindi na nila tinatanggap ay yung mga renewal na. Puro mga bago na tinatanggap nila. Pero yung mga renewal naman, siyempre, ang hinahanap pa rin ng mga official, yung mga tulad ng foreman, QC, yung mga renewal. Kasi hindi naman, wala namang alam yung mga baguhan. Lalo na pagdating doon sa paggawa ng flavor. Yung sahod naman, alam mo naman ng sahod ng WL ay hindi makakabuhay ng pamilya. Kumbaga pag sinabi ko sa WL, takbuhan ng yan yung sinasabing walang-wala daw. Kasi nga, madali makapasok. Yung sa sahod, hindi kaya. Kasi magkano lang naman Katulad ko, nagbo-board ako, weekly, nagbabayad ako ng almost 300. Halimbawa, sa linggo, sasahod ako ng mga 2,000 plus. Babawasin mo yung boarding house, tubig, kuryente, tapos yung matitira, padadala mo pa doon sa pamilya, sa mga anak ko, gano'n. Siyempre, nag-aaral akong 2 anak Minsan, nagtitiisa lang ako kahit na hindi ako mag-ulam. Para lang may maipadala ako sa pamilya ko. Hindi ako nakakabili ng mga pang sarili. Siyempre, isipin mo yung pamilya mo muna bago yung sarili mo. Kaya yung sahod ay hindi talaga sasapat para sa isang manggagawa. Sa ating mahal na Pangulong Duterte, sana yung mga pinangako mo nung bago ka palang umupo dyan sa pagka-Pangulo, marami ka nang pinangako sa sambayan ng Pilipino. Sana tuparin mo yung sinabi mo na tanggalin mo yung wala ng endo, tapos itaas ang sahod ng mga manggagawa, tapos ibigay ang lahat ng mga benepisyo para sa mga manggagawa. Napakahirap sa tulad namin na contractual, na wala kaming kasiguruhan sa aming pamilya. Kasi sa amin lang naman kasi umaasa yung pamilya namin Lalo na ako, may 2 akong anak na nag-aaral. So ngayon, pag na-endo na naman ako, saan na naman ako maghahanap ng bagong trabaho niyan? Diyan sa WL, ilang taon na ako? Almost 4 years. Di ba dapat regular na ako dyan? Hanggang ngayon, wala pa rin. Wala nangyayari. Nag-aantay lang kami ng resulta ng DOLE. Sabi nila, ipatutupad na raw yung no endo policy, pero hanggang ngayon, wala pa rin naman. Kaya nga sana, lahat ng mga sinabi mo, pinangako mo nung election pa lang, ipatupad mo ngayong nakaupo ka na. Yeah.